Ganda naman ng kwento nila, no? So parang ikaw ang nag-produce ng mga protein bags para sa kanila dito, but eventually, naging business partner na nila kayo. Yes po, yes po. Totally blessing in disguise talaga na hindi mo expect. Siguro sa mga nagbebenta, dumadating sa point yun, sobrang haba ng inyong transaction. At the end of... nga. Yes, nagkwentuhan lang kayo. Ilan yung capacity nitong ninyo, incubation area? Itong incubation area, pag na-full load po siya, is around 24,000 bags. Ngayon ko lang narinig yan, automation ng pagpapatubo sa kabote? Yes po. How is that? Ano po, ang course ko po talaga ang natapos ko is computer programming. Ba't ka napunta sa agriculture, sabi nga. Okay. Average harvest namin for this growing house and this setup. So, monthly, nagkakaroon po kami ng harvest na 2.5 to 3 tons. How much do you sell per kilo? Sa farm gate na lang po ulit, sir, 250. Yes. Babaan natin sa mga less natin ang palagay natin, 200. Kayo na lang po mag-mat. Okay. Do the math na lang, guys. Alright mga kabidyo, nandito pa rin tayo sa Groves Greenfield na kung saan naman ay papasyalan naman natin yung kanilang mushroom production at kikilalanin natin yung mushroom production supervisor po nila. Ayun. Hello sir, good morning po. Good morning po. Ayan, sir. Rian po. Rian, ayun, pakilala po muna tayo. Good morning po sa lahat. Ako po si Rian Ditanoy po from Bustos, Bulacan. So kami po ang mag-asawang na in charge po dito sa mushroom production. From Bustos, sir, napadpad ka na Nueva Ecija, paano? Yes po, bali ang istorya po niyan, nag-start kami na bumibili si Sir ng yung may-ari po ng fruiting bags. So nakilala ko siya sa page. Nung una nga po, so wala kaming conversation, direkta umorder siya ng bags. Okay. So sabi ko, foreign, tapos 'di ba, uso sa Facebook yung mga hooks na account Yes. Dahil wala kaming pag-usa, so sabi ko sa kanya, start ng order is mag-down payment ng 50%. Yes. After nun, okay naman. Then after po nung transaction namin na una, pagka-deliver po namin ng 2,000 bags, then pagkatapos po nun, nag-order din siya ng additional 10,000 bags. Wow! So after po nun, isa pa ulit 10,000 bags kasi para mag-continuous yung production. And then after po nun, doon na nag-start yung aming partnership at para ma-absorb po nila kami dito sa farm. So, imagine that out of nowhere nag-message sa'yo. Yes po, walang conversation, walang kahit na direktang order. Order ako ng protein bags ganito. Yes, ganito. Tapos, nag-ask ka ng down payment. Yes. Nagbigay ka agad. Yes, straight business lang po ang nangyari. Okay. So, then after po noon, unti-unti, syempre, bumibisita po ako dito as part ng aking sales is yung After sales. Is yung consultation, yung pre-consultation. So, paano sila mag-guide. So, little by little din nakilala rin namin sila personally as ka-transaction, as business transaction. So, unti-unti po nung nagkausap na kami, yan, doon na po kami nag-start. Ganda naman ng kwento nila, no? So parang ikaw ang nag-produce ng mga protein bags para sa kanila dito, but eventually, naging business partner na nila kayo. Yes po, yes po. Okay, ganda ng setup, And then, yung transaction po na yon, yung contract namin na nangyari, pati yung aking mag-ina, ay sinama na rin dito, So, binigyan nila kami ng pag-stayan namin dito. Yes. So, para maging komportable po kami sa paghahanap buhay. Wow. Bihirang makakita ng ganyan. Yes, yes. It's like, parang talagang, so, yun yung sinasabi mo, parang totally blessing in disguise talaga na hindi mo expect. Kasi wala kayong ka-conversation. Minsan kasi po, experience ko yan, so sa page, siguro sa mga nagbebenta, dumadating sa point yun, sobrang haba ng inyong transaction. At the end of... nga. Yes, nagkwentuhan lang kayo. So, hindi mo rin ma-expect na kung sino yung ganito, ganyan na mga client. Parang ibig mo sabihin, laging look forward lang. Parang yung blessing come in disguise. Yes, diba? yes po. At saka unexpected. Yes po. Okay. Di ba, naggumagawa kayo ng fruiting bag, sabi nyo sa Bulacan, Yes then po. nag-order yung may-ari dito. Yes po. Then ano ba yung nyo sir, yung profession ninyo or trabaho nyo talaga? Yan, ang maraming nagtatanong po sa akin, bakit napunta ako sa Kabote. Ang
ano po, ang course ko po talaga ang natapos ko is computer programming. Bakit ka napunta sa agriculture, sabi nga. Okay, guys, tumatawa ako dahil natutuwa ako. Hindi sa pinagtatawanan ko from computer engineering to farming. Yes po. Bali, Bumibilib ako sa mga ganito. Sige, sir. Bali, before kasi na-hire po ako sa Japan din. So, as a intern trainee. But, hindi ulit connected doon sa programming. So, na-hire po ako as a hog raiser sa Japan. So, yung pagtatrabaho ng 3 years doon, so, yung mga hapon kasi, sa gilid ng farm namin, yung mga nagtatanim talaga, matatanda. So, Yes. unti-unti na-inlove po ako sa pagpa-farming. Okay. Then, pagbalik po dito, nagkaroon kami ng mga business opportunities, other business opportunities. Hindi nag-success. Hanggang sa mag-come up kami na mag-try ng kabute. Ganito, sir. Paano naman napunta yung computer engineering graduate sa pagkakabuti? Paano ka na in love doon? Kasi sabi nga po nila, sa Bustos po is, nasasabi nga po nila is mushroom chicharon capital nila sinasabi, no? Dahil doon po ang pinakamaraming processor. Okay. So yung mga kapitbahay namin nagkakabuti na rin. Then sabi ko, ba't hindi ko i-try itong venture dito sa mushroom? Yes. So nag-start kami ng backyard ni Mrs. Then nag-start ako mag-attend sa mga trainings. Yes. Una, YouTube eh. YouTube University. Nung ginagawa-gawa ko na po yun, sabi ko, hindi ko makukumpleto ang pagkakabuti kung aasa lang ako sa nun. So, nag-invest ako sa trainings. So, nag-attend ako yung una sa mga free government trainings. Yes, Then, after po nun, nung in-apply ko na siya, sabi ko, baka meron pa na mas improve. Yes. So, umattend ako sa mga private companies, sa mga nagma-mushroom na yun, doon po nag-start, then nagtuloy-tuloy, little by little, natuto po ng large-scale production. Yun. Kaya naman, kitang-kita natin dito sa likuran, ang dami mong fruiting bags. Yes Baka po. pwede nating makita Yes po. ito. Yes po. Ayun. So, itong mga fruiting bags mo na ito, sir, mga ilang days na yan na naka... Ito, a week old pa lang po ito, sir. Okay. A week old pa lang yan. So, may naka-date po yan. Dito po may date po yan kung kailan namin inoculate. Nagawa. Oo. Opo, yan. So, 5-3. So, May 3. Yes po. Tama ba? Yes Oo. po. Tapos, kailan nyo i-harvest yan? Ito po, after 28 to 32 days, sir, lipat na po yan doon sa growing area. Okay. So, ito po, incubation area. So, kaya siya may shelves na ganyan para, una, bukod sa organize siya, mas madali siya ma-detect kung may mga Problema. mga problems. Yes, sir. Yes. So, At, sir, pansin natin talagang parang may gamit talaga kayong takip. Yes Yung po. iba kasi rubber band lang Yes po. tsaka papel yes po, yes po. diba? This one. Oo. This one, sir, is made for mushroom talaga. Okay. Yung cups na to, and ito to. So, ayan. So, ito, dahil sila boss ay may contact sa... International? Yes. Okay. So, yung gamit na po ito sa ibang bansa, nakadesign siya sa mushroom talaga. Ayun. So, yung neck niya, naka-form talaga siya ng ganyan, Yes. naka-design to. So, yung traditional way, nung dati rin ako sa Bulacan, ginagawa ko rin yun. Oo, So, yung rubber band. Rubber band or PVC, maglalagari. Yes. Then, kukuha ng bonel, Yes. lalagay. So, this one, sir, naka-design na may filter na siya. Okay, para hindi pasukan ng kung ano man. Yes, so pagkatapos po yung paglagay nito, mas madali po yung trabaho. Yes, sir. So parang ang dami nito, parang ilan yung capacity nitong ninyo incubation Itong area? incubation area, pag na-full load po siya, is around 24,000 bags. Dami. Yes, so ayun po yung revolving namin. 24,000 bags. Sa incubation. Okay. Kasi po ang aming growing area is, ang maximum load po niya is 45,000 fruiting bags. So times 2. Yes po. So parang Pagkatapos po, na-full namin ito, lilipat nyo doon. Yes, then gawa pupunin ulit. Yes, sir. Opo, Okay. So ang dami, no? Yes po. Tapos ito naman yung mga ginagamit ninyo. Yes po, tama? yung kusot po. Compose of? Bali, ito po, sa ngayon po, ang tawag po namin yan is pre-composting period. So, Okay. meron yung mga traditional way. So, this one, na-adapt namin yung, nagkaroon din ako kaibigan na Thailander, naging teacher ko. So, mas applicable siya sa commercial farming, sa paggawa ng kabute. So, may pre-composting period po kami, na 14 days minimum. Okay. So, after po niyan, pag naghalo kami, doon namin lalagyan ng ingredients, then another 7 to 10 days po na composting before namin ibag. So ito purely, ano lang po ito? Sodas. Sodas lang siya at saka water lang para ma-deteriorate siya.
Naturally. Okay. Naturally As in lang, sir. pure water, then Yes. sawdust lang. Yes, natural decomposition lang po yung hinihintay natin dyan. So 14 days ang Yeah, kailangan mo minimum, dito. sir. Opo. Okay. So, after 14 days, first 14 days, check ko po yung acidity nung pH level nung sawdust. If ever okay na, then process na po ulit. Wow. Ayun po. So galing naman, no? Sa the way ng pananalita ni sir, very technical na. Talagang malaking tulong talaga yung technology rin. Meaning Yes yung po. sa trainings, Yes di po, ba? malaking bagay. At the same time, sir, ang naging isa pa sa akin dito, sabi ko, lumipat po ako dito, sinabi ko rin sa partner namin, kila boss, na hindi ako yung pinakamagaling na nagkakabote, but I'm willing to learn. Bakit? Kasi ang ini-endorse po nila dito is yung modern technology ng farming. Yes, okay. So, nag-start, ako talaga, walang idea dun sa automation ng growing house. But, may knowledge ako about sa requirements, kung paano mapapatubo sa kabote. Then, doon kami nag-meet ni boss. Ang dali ngayon ko lang narinig yan. Automation ng pagpapatubo sa kabote? Yes po. How is that? Bali, yung grow house namin is closed door po, ay closed room po yung aming grow house. So, it's all automated. Naka-aircon siya, na humidifier, and then may mister din siya nagdidilig. So, magkikita lang kami ni kabote pag namitas kami sa umaga. Then after nun, bukas na ulit kami magkikita kasi meron siyang sariling machines na nagme-maintain ng kanyang requirement sa humidity and moisture and temperature. Araw-araw din kayo nag-harvest doon? Yes po, yes po. Ilan ang nyo na-harvest nyo sa isang Pag araw? full load po yung aming 45,000 sa cycle, so nag-average po kami na around 60 to 80 daily po. Kilos? Yes po. Kasi sabi, ang dami nun eh. More on, dun kami sa actual harvest namin na yung makatotohanan. Yes, So, hindi kami of course. magbabrag na ganito karami Yes. dahil automated. Yes, But, yes. if sabi nga nila, yung flushing period po, yung flushing sa pagkakabote ay tinatawag yung nagkakasabay-sabay. So, ang maximum namin sa experience namin is 220 kilos per day pagka nagpa-flushing siya. For example, this week is flushing, mag-average po kami ng 180 to 200 kilos Dami, no? a week, this week. Magkano ba bentahan ng kabote ngayon? Iba-iba po, sir. So, average Range, dito sa farm gate namin, pag may mga pick and pay is 250 pesos per kilo Okay, po. So, yes. sa mga bulk buyers, may mga Mas lesser. lesser, yes po. Siyempre may Opo. discount. Yes po. So, dito, sir, ang variety namin is, ang ginamit namin na strain is yung Thailand strain na Florida. So, but yun yung mother namin. But nung nag-start po kami dito na rin po ako namili sa output ng automated na grow house. Doon na po ako namili na gagawin naming mother culture. So, Okay. lahi na po galing doon sa adapted na po doon sa automated na Sir, grow tanong ko house. sa inyo, sir, sa dami ng mga ninyo, fruiting bag ninyo, do you sell as well sa mga gustong bumili ng Yes po, fruiting yes po. bags? Yung fruiting bags, ready to fruit na fruiting bag po. Can you rebuild the price o on PM na lang? Pwede rin naman, sir. Kasi Standard na yung price Standard naman yung pricing natin. Sa bulk namin, ang minimum namin ng bulk is 1,000 pieces. So, 1,000 pieces and above, we can give as low as 27 pesos per piece. 27. Yes po. Kapag medyo mas lower doon, Mas lesser, for example, 300s below, like that, mga 35 pesos po. Yung mga pang-consumption lang sa house. yes, pang backyard, kumbaga. Yes, opo. So, yung mga nag-i-start, sir, kasi Yes. syempre, hindi rin namin encourage na pag may nakilala kaming, lalo yung hindi pa ganun yung knowledge nila. Dito sa naging practice, naisip din namin, syempre, pag nabentahan namin sila at hindi nag-success, hindi sila uulit eh. Yes. So, So may after sales pa rin po kayo? yes po, kasama po yun. Yung first cycle, Yes. pag bumili po sila sa amin, yung first cycle You ng guide them. until matapos po yung isang cycle. Hanggang mamunga. Yes. Do you cater other places? Let's say aside from Nueva Ecija, do you ship or they need to pick it up here? Mostly, sir, ang pag masyadong malayo is when cars tend to pick up. But dahil nga sila rin naman magsabi malayo. So nagkakaroon kami ng transaction kung may kakilala na courier. Yes. So yun na lang po yung Gagamitin. isi-shoulder ni buyer Customer. para po. Ayun, so ang ganda po no ng diskarte nila dito sa kanilang mushrooman at saka parang talagang pinagandahan, no? Sabi nga naman natin sa mga gustong magsimula ng mushroom farming, no need naman na sobrang bongga kaagad. Yes po, Diba? parang kami rin po nag-start ng backyard. Yes. Kumot-kumot lang, mga lumang kumot. So Siguro hanggang lumaki, di ba? Yes.
eventually, kuha kayo ng fruiting bag dito, try ninyo Yes. with the help of Sir Rian. Ayan. Rian po. Mag-guide po nila kayo at makapag-start kayo ng mushroom production at the same time, pag lumaki, pwedeng pang consumption at pwedeng pang negosyo na rin. Yes po, yes po. Actually, maraming gustong mag-start. Opo. Hindi lang nila alam. Oh, yes po. Yun po. Nandito si Sir Rian. Yes po. Kaya po namin ang binibigay namin is yung after sales talaga, aalagaan namin. Kasi hindi natin alam na yung magiging client natin, hindi natin alam kung sino yung mga dadating. Yes. What if pala yung katulad na nangyari sa akin, si client pala na yon is yung malaki yung potential na pwede niyang gawin sa bagong hanap buhay na matututunan niya. Nice. Alright. So, ang ganda po ng kwento. This time naman, baka pwede natin puntahan yung kanilang growing house upang makita natin mismo yung mga mushroom na meron po sila. Okay po, okay po. Automated po yung ating growing house, no? So, nagsi-self-pug din siya. Tapos may naka-install din siya ng mga mister. Ang totoo niya, sir, maglalas pa siya mas matagal. So, 6 to 7 months, ganyan. Sir, ano yung best lesson mo sa pagpa-farm ng mushroom? Ako sa mushroom, sir, number 1 talaga, sir. Sabi ko, ST, sipag at tiyaga. Wow! Talaga?